So update natin sa washer na nilagay. Nagloko eh. Tama. Parang may kakaibang ingay. Pero natakbo ko pa ng mga 500 meters. Pagbalik ko umingay. Ayun, pakinggan nyo. Wala naman check engine. Yan, 3 pa no. I mean 2 na white. Pero pag umandar yan, ano na lang yan, 1. Yun o. Tayin ko na agad. Hindi ko alam kung saan yun. So eto na nga. After 8 months sa ERFI, bumalik yung tulo. Ayun o. Dami o. Kala ko hindi. Pero yung pinapa ko, basa eh. Yun o. Pero hindi pa ako sure kung dun sa head cover yan o baka iba. Teka. Tutuyo yung kamay natin ah. Tuyo. Kung dami. Basa. Basa. Kailan ko lang to nakita linggo ng umaga. Kasi yung Sabado ng gabi nag-change oil ako ng dito sa Civic. Hindi yan dyan. So akala ko yung mga tapon ko lang yan ng oil filter ng Civic. Hindi pala. Eh ginamit ko pa yun ng Sunday din ng umaga. May nakita akong 2 patak. Akala ko sa oil filter ng Civic. Nandito yung oil filter. Yung pang mga gamit kong tissue. You know, kala ko natapon lang doon. Di pala. So may tagas. Sana doon lang uli sa head cover gasket. Parang napansin ko kasi doon dati yung bolt niya hindi mo na masyadong maigpitan, tumutukod. So gagawin ko, lalagyan ko washer para maigpitan natin. Ito, try ko mamayang gabi gawin to. Hindi kasi pwede ngayon, may gagawin na akong tanghali eh. Ito kailangan ng baklasin, gilid, espada, 3 tornilyo. Ang natanggal niya, medyo hilahin lang dito. Tapos konting piga-piga dito. Nasaan yung pang sikwat natin? Ito, kailangan nyo plastic. Pag screwdriver, baka mabasag yung ano nyo. Hindi ko pa tanggal talaga lahat yan. Ang hirap eh, nakatakot eh. Sinatsaga ako lang ganyan dito sa ilalim. Yan. Yun. Medyo angat na. Yeah. Yun. O dito. Good. Isa na lang. Pag ayaw, ibalik nyo lang dandaan. So wag nyong pilitin. Pag ayaw, ibalik nyo lang kung saan. Baka kasi may mga punit. So nandito na ako. Ayan, daan-daan ko lang. Ito. Ayaw. Kukunin natin sa loob. Yun. Kunti na lang. Tapos ito. Yun. Tanggal. Nakakapit. Dito tayo nakakapit. Ito yung mahirap. Wala naman na punit. Ito yung mga tatandaan. Ito. Yung parang edits niya. Yan yung mga dumidikit eh. Tsaka ito. Ayan. Yan no, may gomang naiwan kaya hirap tanggalin. O nawala na yung goma. Nawala yung isang goma dito. Pakita ko sa inyo. Laglag siguro ito, nawala oh. Meron yan. Ito nawala. Ito yung mga pahirap. 5 yan. Ito ano lang naman to, parang hook lang dyan. Pag natanggalan natin yan, ay mali. Bakit dito tayo nagtanggal? Dapat pala sa kabila. Wala rin pala ako access dito, tanga-tanga. Dapat dun sa kabila, kalimutan ko. Babalik ko lang din to. Comedy. Kita ko yung goma. Ito pala yung goma. Ito wala. Yung nawawalang goma dito. Diyan. Ito. Dito pala. So balik ko lang to. Yan. Mali pa yung kinalas ko. Hindi, at least may idea kayo kung paano. So ulitin ko yun dun sa hirap naman kabit nito.
Ito yung napapaiyan, okay na. Doon pala sa kaliwa dapat kasi walang pasukan yung kamay ko dito eh. Kaya, so ito na yung sa kaliwa. Ayan, tanggal na yung 3 tornilyo. Isa, dalawa, tapos 3. Hindi ko na pinakita yung kasi madali lang naman yun. Ito, simula tayo dito. Espada yung puno sa taas. Konting hila-hila lang. Kunin ko yung pantongkab ko. Yeah. Tapos dito banatan natin dito konti. Ito pangatin lang natin. Balik tayo dito. Yun, tanggal. May naiwan bang goma? Wala. Ayun, may sumamang goma. Ito, ganun din. Ito rin kasi mga pahirap eh. Pero ano lang naman yan, parang nakaganon lang yan. Wala naman na punit. So yung goma, babalik na lang natin. Dito may access na ba? Meron na, may konti na access. Pero mas maganda yung tanggalin to upuan. Ginawa ko yung dati, hindi ko lang na videoan kasi napakahirap, daming kakalasin dyan. So game no. Balik ko lang to. Tapos tingnan ko, maikpitan ko yung bolts. Tanggalin ko yung bolts. Lagyan ko ng washer. Para makita ko na rin kung doon nga galing yung tulo ulit. Sa head. Ewan ko lang sa hose. Nabasa rin yung hose eh. Pero parang kumalat lang yung tulo niya eh. Nagkalat lang siya eh. Wala naman din sa hose talaga. Ayun o. Ayun yung imported na gasket maker nilagay ko. Parang orange na pula na hindi maintindihan. Nung kinapa ko dyan, dyan nga uli galing yung tulo. Basa eh. Then pumatak dun sa hose. Ito nag-drain na din pala ang engine oil para sure. Basa yung kamay ko. Oh. Yun oh. So gawin ko, tanggalin ko lang yung bolt. Di ko na tatanggalin yung cover. Tapos lalagyan akong washer. Kasi tumutukod last time. Dati pala ni washer ko na yun. Naramdaman ko dati. So ito next kong tinanggal yung battery cover dito. Dalawa lang naman na Philips yun eh. Tapos yung seat, 3 lang yan. So hindi ko na pinakita yun kasi tatagal pa tayo. 3 D8 lang ata yun o D10. Tapos yung battery mismo, Philips lang. Ito pa nga yun. Then inugot ko na ito dahan-dahan, 2 kamay. Tapos ang susunod ko, ito, ang galing ko to. Tsaka itong mga bolts na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos magkabila ito eh. Para may angat ko to, mas may access ako, mas maganda yung pagigpit. Pag kasi ganito, dudukotin mo ron, ang hirap. Kakasugat-sugat na yung kamay ko eh. So wait lang no, baklasin muna natin yung mga dotbox na yan. Natanggalin natin itong buo. Yung U-box na yan. Ito, tanggal na. Lubangan ko na yan, ilan na lang ito. Digis ata ito. Digis o 8, hindi, Digis to. Ingat kayo, may washer, baka malaglag dito. Patay GG. Tapos yan. Ito, 6 ata ito or 8. Tapos pwede na natin hilahin tong tawag dito, grab bar. Okay. Next, ito yan, yung 2 bolt na yan. Alam ko tanggalin din yan. Itong palikpik ba yan? Pati ito. O ito lang ata. Ito lang itong Philips. 2. Ayan, tanggal na. Tanggal na yung Philips. Ito na yung so hilahin na lang to. Yun. Tapos ang next natin, hindi. Alam ko hindi ko tatanggalin to eh. Ito ata, tanggalin ko to. Saka to. Tapos yung sa gilid pa. To, kabila. May 2 pa pala extra. So pag na-remove ko to, ito rin. Saka to.
Di magkabilaan yan. Dami pa palang tatanggalin. So ito, pag baklas nito, kung natanggal nyo na yung 4 na tornilyo, 1, 2, 3, sa taas pa 4, 4, 5, basta yun, ilangin na lang. Dandahan nyo lang. Hindi ko alam tawag dito, upper spada, o basta kung natawag dyan. Parang pababa, pahilang pa ganun, tapos pataas. Dandahan. Yan o. Hindi pwedeng, yan. Dapat dahan-dahan lang. Pag ayaw, huwag niyong pilitin na yun. Ganyan yung tsura nyo. Parang nakahook lang siya. Ganun din sa kabila. Ito para sa U-box. Ito pala, mayroon din dito yung screw. Dalawa yan, magkabilaan. Ito. Natanggal ko na. Then ito, sa fuse box, gamit ka ng flathead dyan para ma-remove mo, para may lock yan. Ito na, ayan, nalock ko. Ito. Yan, pwede na natin iangat to. Hindi ko lang mapapakita, no? O, try ko muna ipatong to. Ito, nakaharang din. So, pwede yung alug-alugin yan. Ito, yung sa fuse box, kailangan ilusot natin yan sa butas. Dito. Tsaka yung sa may ECU port. Pag inangat natin, harang kasi yan. Yan. Medyo ano sa butas. Tapos konting angat-angat na lang to. Yan. Yun. Tanggal na. Marami na tayong room. Yeah boy. So doon ko dinaan yan. Butas na yan. Ito. Diyan ko dinaan yung fuse box. Tsaka yung sa ECU port. Tsaka yung positive ng terminal ng battery. Ay, mas madali nang higpitan to tsaka tanggalin. Pero di ko naman sinabi na gawin nyo to. Pero just in case lang na trip nyo, pwede, diba? Ayan o, mas madali na. Kinapalan ko sa labas to. Umulo pa rin talaga dito. Tingnan natin. Uy, basa. Ayun, basa. Haramdaman ko. Oh, hanggang dito sa taas eh oh. 800 ml kasi ginamit ko. Baka ayaw niya na 800. Naganap ng butas. Dami tuloy lang is dun. Kaya ito na yung operahin natin. Tanggalin ko muna ito. Ay, kailangan na pliers. So ito yun sa head cover ba yun? Valve head cover o valve cover. Ay, nakita akong washer. Tanggalin ko tong rubber. Lagay ko to dito. Tapos balik ko yung rubber. Yan, gagana na yan. Makapal-kapal washer. Subukan natin. So nakabit ko na yung mga bolts. May washer. Kasama pa rin yung rubber na bushing nya. Tapos napunasan ko na yung mga may tulo. Gamit ko yun sandamakmak na tissue paper. Tissue paper gamit ko para absorb na absorb. Then observe ko to bukas or hanggang Thursday, Wednesday siguro. So yun lang, babalik ko na lang to. Hindi ko na mapakita kung paano pagbalik lahat, no. Kaya na pa ako dito, 3 oras na pa ako dito. To hindi ko na ginalaw to. Pag gumana, okay yung washer technique. Pag hindi, no choice. Bili uli ako ng gasket. Kasi itong nabili kong gasket maker, ano lang siya eh. Yung gamit na. Hindi na siya fresh. Siguro mas maganda pati yung mismong rubber. Bili na rin ako nun. Tsaka bagong gasket maker. So ayun lang. Update ko kayo. Upload uli ako kung sakaling magkatulo na naman to. Pero ang tagal din yung dati. 8 months. Parang February ko ata na-upload yung tulo niyan. Ito nilagay ko lang to kasi puro putik. Puro putik-putik eh. 2.7 pa lang ata tinakbo nito. O siya, update ko kayo, kawit ko na ito. Pag tumulo pa rin, gawan ko ulit ng bagong video hanggang mahanap ko yung solusyon. Alright. Ang dami ng kamay. Sugat-sugat, kahirap. So update natin doon sa washer na nilagay. Nagloko eh. Tama, parang may kakaibang ingay. Pero natakbo ko pa ng mga 500 meters. Pagbalik ko umingay, napakinggan yung tunog. So bala ko, papalitan ko nito.
Hindi na ako mag-gasket maker kasi mas makapal na daw yun. Tanggalin ko na yung washer. Ayun, pakinggan nyo. Wala naman check engine. Yan, 3 pa, no? I mean 2 na white. Pero pag umandar yan, ano na lang yan, 1. Yun, oh. Tayin ko na agad. Hindi ko alam kung saan yun. Pero imposibleng dun galing sa washer na nilagay ko yun kasi na-start ko pa siya ng 2 minutes. Maganda yung takbo. Naka-idle 2 minutes or 5 din. Tinakbo ko mga 500 meters balikan. May tumunog na mahina. Chik 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 chik. Tapos palakas ng palakas. Wala naman check engine. Dalis na mag-start. So kabit ko to. Sana maging maayos. Balitaan ko kayo. So ito na yung gasket. ERFI na stock. Kaya kasyang-kasya siya. Ang problema, mahirap ikabit nito kasi ayoko na gumamit ng gasket maker. Nalalaglag siya kaya kailangan 2 kamay. So hindi ko mabibidyoan to dito dahil walang walang pagpapatungan. Ito naman siya, wala naman may kaya doon. Ewan ko ba't ang ingay. Malinis na. Tinanggal ko na yung mga gasket maker dyan. Feeling ko yung gas ko kakaiba yung kulay. Baka yung gas yun. Duda ako dun. So kabit ko lang to. Tapos walang washer, stock lang lahat. Nasaan na yun? Yun lang, nawawa yung tornilyo ko. Hindi ko lang sa ito. Wala na tong washer. Yung lang to, rubber. So linisin ko muna yan, medyo madumi-dumi. Yun, nabalik ko na mga boss. Lapat na naman. Mukhang lapat naman after mga 10 ulit. Kasi pag dinidiin ko, kumakalas yung rubber. Kaya ang hirap din ipakita sa camera nun. Paulit-ulit lang tayo. Tapos, ito, testing natin. Pwede na, testing ko na kanina. At masaya ako. Mukhang feeling ko yung paghigpit do sa washer, pag naglagay ka ng washer, di babaon yung head, no? Parang yung yero dun na manipis, parang tumama siya dun eh. Tapos nakita ko may mga gasket maker na sobra. So tinanggal ko yung gasket maker. Yun, nawala. All stock na lang yan. So hindi naman pala gas, masyado tayong pero iba rin yung kulay ng gas ko eh. So yun lang muna, no? Maayos na siya. Maayos na, maganda ng tunog. So parang taas na minor ko o dahil bagong bukas. Wala naman mga 1918 lang minor ko. So yun, kung need nyo ng guide step by step, yung full video walang cut, pwede kong gawin sa susunod yun, no? I-comment nyo na lang dyan. So antayin natin tumululi. Pag tumululi, susubukan ko ulit yung washer para ma-confirm ko. Yung kapal kasi ng washer na ginamit ko, meron ako nung manipis. Kaso igisa lang to. Ito mukhang okay to. Pero yung isa parang 3mm kapal nun. Hindi ko na alam kung nasan eh. Yun ang problema sa akin. Lagi ko nawawala yung mga gamit. So anyway, kala ko kala ko nangyari sa ERFI natin. Nakakatakot yung tunog. Jugo. Yung pala yung parang sa head cover niya yung doon. Yung parang bakal na yero. Hindi ko lang naipakita, no? May sumingit na mga gasket maker. So tinanggal ko yun. Nilinis ko lahat. Tinanggal ko na lahat ng mga gasket maker dyan. All stock na lang, rubber tapos walang washer. Then solid na. So test drive ko na lang to mamaya siguro. Mukha naman okay yung gas ko, pero hindi ko nakapapabuti na empty. Magpapa full tank na rin ako baka mamaya. So yun na muna mga sus. Inabot ako ng kagabi pa ako dito eh. Para pangalawang gabi na to kasi akala ko pang gilid. So nagbaklas din ako pang gilid. Hindi naman pala pang gilid. Okay na ako dyan. Huy! Ayos! Ito lang mahirap talaga. Kaya hindi ko pa kinakabit. Baka magloko uli eh. Yan ang mahirap tatanong espada. So yun, na-testing ko na yung gasket lang. OEM gasket, original gasket ni Motorstar. Tapos walang washer, walang gasket maker. Ginamit ko lang kagabi 5 kilometers. Then pagkapa ako dito sa ilalim, pakita ko sa yan, tuyo
tuyo kamay ko. Wala. Tawa. Yun. Yeah. Basa na naman. Yun o. So yun o. Basa, diba? Mas malakas pa yan. Ang hirap lang mahanap eh. Ayun, ito. Yan. Tulo na naman. Meron pa rin talaga. Mukhang kailangan talagang gawin yung may gasket maker. So bumili na ako. Balikan ko to. Then subukan ko siguro lagyan ng 1mm na washer. Check ko kung anong magiging outcome. Kukombo ko. Ayoko naman nung washer lang tapos yung OEM. Baka sumablay. Ulit-ulit na naman tayo. Ito na baklas ko na. Bali pagkabit nito nakaganyan yan. So kung tinignan ko kaagad yung sa gilid niya sa ilalim dito. Wala naman akong napansin na basa. Dito wala. Ito wala akong napansin na basa. Kasi kahit yung sa rubber tuyo niya eh. Pero dito kanina napunasan ko lang. Ito yung parang basa eh. Ayun o, may kita pang langis o. Tsaka dito sa taas. Possible dito rin galing. So yung rubber lang naman nito, napaka simple, napaka nipis. Yun. Siguro lagyan ko na rin to ng gasket maker, no? Wala, no choice, gamit talaga ako nun, bullets. Tapos washer din. Yung 1mm lang na washer, mamaya hanapin ko yung pakita ko sa inyo. Yan, no choice. Lagay uli ako ng gasket maker. Ito yung high temp na Mighty. Wala akong makita nung dati ko. Ito yung dati ko. Kaso yung ginamit ko to, ganito na itsura, may butas na. Kumbaga panis na. Ano ata to? Versachem. Mahal din to, parang 450. Pero to tumagal to na 9 months. Ito, di ko alam. So, lalagay ko yan dyan. Tapos ito. Then, lalagyan pa sa taas. Then yung washer. Mamaya. Try ko pakita sa inyo yun. Sana gumana ulit ito. Kahit mga 1 year man lang. No? Manipis lang nilagay ko. Tapos, iniwasan ko sa loob magkaroon. Ito, tatanggalin ko pa pag may sobra. Kasi last time parang bumara dito. So, ito na yung washer. No? Tanggalin ko muna itong rubber. Feeling ko may topak din ito. Ito yung ginamit ko dati. Feeling ko nagloko to. Sobra naman bumaon yung cover. Kasi itong washer na to, ang kapal niya 2.5 ata to. 2.5. Yung butas 13.6. Tapos yung lapad 25.6. Ito, subukan ko ito isa. 1mm lang yung kapal nito. Ayan, puno. Then dito 13.5. Yung lapad niya ay yung tama 24.6. Dito ko siya lalagay. Ganyan. Ganyan. Feeling ko dito rin tumatagas eh. Lagyan ko kaya ng Teflon dito, no? Pag kasi gasket maker dito, baka maano lang din eh. Baka madurog lang din dito eh. Tingin ko mas okay Teflon. Subukan ko lang. Ewan ko, hindi ko sure. So, yun na yung ginawa ko. Binalutan ko ng Teflon yung black na rubber. Nauna muna yung metal washer, tapos black rubber, yan may Teflon. Ang hirap na ipasok nito. Kasi nga, dikit na dyan. Kapit na. Siguro naman wala nang tatagas na oil dyan. Pero huwag nyo muna subukan to. Ako muna. Para kung masira, hindi nyo ako sisihin. Hindi ko sure kung okay ito eh. Pero wala na ako ibang maisip eh. Dahil kung yung gasket maker RTV, baka madurog lang to pag inikot. So ito, hindi. Sugal din to. Bahala na. Testingin natin. Susunod naman siguro to. So yun, nakabit ko na. Talagang lumabas yung sobra na RTV color red. Mas magandang color red bilhin nyo para kung binuksan nyo tapos maglinis kayo, makikita nyo kung may tumapon sa loob. Kasi nga pula yung kulay. Pag itim, ang hirap. Parang kala langis eh. Parang sumabit pa nga ata kanina. Kaya ang hirap video nito eh.
Ang kinakabit ko, yung parang nakaganon, yung rubber na makapal, yung parang tapalodo. Parang sumabit dito, pumasok eh. Hinila ko pa, tapos binalik ko eh. Kung nagulo yung RTV ko doon, di sabit na naman, tutulo na naman yan. Dapat kasi one shot lang talaga yan. So ayan, patutuyuin ko to. Ang sabi kasi mga 48 hours, gagawin ko mga 50 hours yan. Maganda, 3 araw, di ko gagamitin yan. Wala lang is yan, dirinin ko, hindi ko i-start hanggang matuyo yan. Ganun yung ginawa ko dati. Dati nga mas madami pa yan. Talagang kakapal dyan, pangit tingnan. Ayun o, nakita ko sa inyo. Ito yung mga luma ko yun. Sobrang kakapal niyan. Dami. Pero ang tagal niya tumulo, mga 9 months inabot. January o February ko ata ginawa ito. O February. Imagine niya. Wala naman masyadong tumapon sa loob. Yung parang yero, dun naipit yung iba eh. Dun siya naipit. Pero to naka-washer. 1mm. Sana hindi siya magloko yung tutunog na garalgal. Pag nagloko yun, no choice. Baklas na naman tayo. Tatanggalin uli yung washer dyan. Malamang nangyari dyan, naitulak masyado yung rubber. Kaya pumapangit yung tunog. May lumalabas na hangin siguro. So, yun lang na muna. Lilikpit ko ba to? Ang kalat oh. Ang tagal niyan. Hindi ko muna kakabit yung espada. Tsaka yun dito. Kasi testingin ko pa. Mamaya tumulo. Baklas na naman ako. Ito, hindi ko kabit espada, tsaka yung fairing dito, then yung grab bar, tsaka utility box battery, kabit ko. Ito, hindi rin muna, yung guardian. So, yun na muna. Tatagalin ko yan, ito pa pala, babalik ko to. Dati kasi 50 hours ko pinatuyo ko siya ng 50 hours. Kaya tumagal din ng mga 9 months. Ewan ko ba, ba't ganito design ito? 2 tornilyo lang. Sana man lang 4 para lapat na lapat eh, di ba? Baka kaya rin tumutulo yun. Tapos yung Teflon, sumunod naman. Mukhang dumikit naman siya ng maayos. Lapat na lapat eh. Tapos yung bolt, maikpit yan pero hindi yung to the point na tumunog. Yung hand tight lang na hindi ko na kaya. Hindi ko kasi alam kung ano torque spec niyan. Meron naman tayong torque wrench. Hindi ko lang alam kung ano yung torque spec nito, kaya kinamay ko na lang. Yung hindi ko na kaya higpitan ng kamay, yun. Gandun lang. Pero salitan, hindi pwedeng higpitan muna dito sa baba. Salitan ko ginagawa. Update ko kayo, upload ulit tayo pag tumulo yan. Ay, okay, very good. Nakailan na ako. Nakatatlong try na ata ako. So ito na, balik ko na yung oil. Start na natin. Balik ko na yung oil, tapos matigas na yung RTV nya. Hawakan ko na kanina. Parang 60 hours na to eh. Yun, 60 hours na yan. Tapos may washer na 1mm. Brand new na head gasket cover. So tingnan natin kung may maingay. Sana wala. Yun, wala. Ayos. Test drive ko na lang to. Yan, update natin kung tutulo. Kasi pinatuyo ko yan ng mga 60 hours eh. Yun yung dating yung tulo. Hindi ko pa nga nalilinis no. Test drive na lang to. Sana maayos na. At tumagal mga 1 taon mahigit o 3 taon. So update natin. Update. Ito nangyari sa may washer na 1mm. Yun. Hindi ko pa kinabit to eh. Bumalik yung ingay, tapos tumulo na naman. Hindi ko alam kung saan galing. Mas madami nga lang yun. Hindi ko na isa-sample yung tunog no? Kasi nakakatakot malamang dun to sa ano eh, yung sa nakaganon na o-ring na gasket pala. Kasi pag may washer, masyado ata napipipi. So baklasin ko, sana makita natin. So ito yung nangyari eh. Puro langis oh. Pati dun oh, nilinis ko pa nga yun eh. Ginamitan ko ng tissue. Dito nga, dito yung part na malala. Yan, dyan, yung parang may rubber na nakaganon. Dun kasi yung nag-take 10 ako, take 2. Pag ganun ko, hindi masyadong lapat. So, hinila ko dun, binalik ko. Malamang, dun sumabit yun. Or, pwede yung washer na nilagay ko. Ayaw talaga niya na may extra. So, tatanggalin ko yung washer, pero mag-teflon pa din ako.
Palinisin ko muna to, sobrang daming ano, tumagas eh. Yun, pero yung langis ko madami pa rin, hindi naman na yun pa rin eh. Parang nasa 700 pa rin to eh. 750 yata nilagay ko, nabawasan ng konti. So ito, nilinis ko na siya, may konti pang dumi-dumi. Feeling ko ito yung sabi ko sa inyo yung problema, kasi pag sinalpak to tapos pumaling na ganyan o ganun, yun, dun nagsisimula siguro yung problema. Dito kasi yung leak, yan daming leak dyan sa part na to eh. Tapos tingnan yung design. Hindi ko alam kasi ba't ganito design ito, sana diniretso na lang, ba't kaya may paganyan pa, hindi ko lang para saan yun. Yan yung nagpapahirap eh. Ito, buksan ko ulit ito, tingnan ko malinis, parang may nakita ako mga gasket maker na naman na stock dun. So ito yung ano, plate, ewan ko kung tawag dyan, malinis naman, wala masyadong dumi. Dati kasi parang may mga na-stock dyan na gasket maker, pero may lumalabas pa rin na hangin dito, or oil, excess oil dyan. Ngayon okay naman siya, kakabit ko na lang uli. So hindi ko nagagamitan to ng washer, tanggalin ko na yung washer. Sana yun na, makuha na at hindi na umingay. Sana naman. Ay. I-update na natin ulit ito. Ginabi na ako, pero ilang buwan na to na testing. Matagal na video na to. Ayan, tuyo na. Wala nang leak. Wala na siyang leak kahit kapain ko dito. Hindi ko lang mapakita rito. So, tuyo yung kamay ko. Tuyo. Hindi ko lang mapakita ko saan dito. Basta doon sa may ano, sa may muffler yan. Yeah. Ito yung muffler bolt. Wala. Tuyo pa rin kamay ko. Wala na siya. Ilang buwan na yan. Late lang talaga yung upload natin. Siyempre, testing ko pa eh. Tuyo. Di na bumalik. Kailangan lang talaga thread locker. Bumili pa akong thread locker. Tayo, hanapin ko. Ito. Hindi ko pa nga nagamit to eh. Yan eh. O, nakasarado pa. Ito talaga. Ang ginamit ko muna, maraming nail polish. Feeling ko babalik uli yun. So pag bumalik siya, handa na ako. Ito na yung mga bala natin. Gagamitin ko next time. Ito sure na yan, di naluluwang yan. Pag nagbabibrate kasi lumuluwang. So ngayon, ilang buwan na to. Parang nangyari yan, November, October, January na ngayon, ay February na ngayon, 2025. Nabiyahe ko ng Bataan, Cavite, Silang, kung saan yung mga pinunta akong minivan. Tuyo na. Kahit kinapa ko ron, tuyo na. Wala na. Lagi kong binabantayan yun. Hindi ko pa nga kinabit yung itong side cover nito dati. Kasi dyan ko kinakapayan habang tumatakbo ko. Kung may tatalsik na lang is dito. Doon madalas tumalsik yun. Wala. Safe na safe. So ako na lang gumawa. Yung pinagawa ko sa kasa, minadali nila eh. Hindi na tinanggalin taas eh. Pagkabit dapat ng cover, swabbing. Hindi pwede magkamali. Pag nagkamali, mawala sa alignment. So yun lang. Shinare ko lang sa inyo. Sabi ko nga, lahat ng kung ano mangyari dito sa ERFI natin, maganda o pangit, i-share ko lahat. O siya, yan na muna. Ngayon ko palang ito naisipang gawin eh. Ilang buwan na rin yan, pero solid na, wala pa rin. Pag tumulo uli, di gagawin natin uli, diba? Pero so far hindi na siya bumalik. So yan na muna. Yung isa ko pa na encounter na problem, iba naman yon, ayaw mag-start. Pero naayos ko rin agad-agad, dali lang. Next time i-share ko sa inyo yun.